At sinusubukan natin ngayon bawasan yung 15 days into 7 days. Dahil kung legal ka na importer, hawak mo lahat ng dokumento eh. Pag hinanap sa'yo yan, bibigay nyo kagad. So bakit pa 15 days? Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paikliin ang 15-day period na ibinibigay sa mga importer upang patunayang lehitimo ang kanilang pag-aangkat ng produkto. Ayon sa Pangulo, ayaw niyang makahanap pa ng paraan. Ito kasi nangyayari, di ba, yung kunwari, may nahuli. Binibigyan pa ng 15 days ng customs para maglabas ng papel. Sabihin, maglabas ng dokumento. Tama yung sinabi niya. Bakit 15 days pa? Ba't di na lang gawing 7? Kung talagang may legal na dokumento yan, 1 week is enough. Actually, it's more than enough eh. Di ba? Tama naman eh. 1 week. May papel ka na eh. Lalabas mo na lang lisensya mo, parang ganun eh. Hinuli ka kunwari ng pulis sa karsada. O, di ba? Hiningi sa'yo lisensya mo. O, bigyan kita ng 15 days ha, para ilabas yung lisensya mo. Hindi, di ba? Bakit to? Kasi kung meron ka naman talagang dokumento, 7 days is more than enough. Kaya nga sabi niya nga dito, bakit 15 days? Di gagawa pa ng paraan yan para mabola yung customs, mabola yung kung sino mang mabola dyan. Ang mga smuggler na malusutan pa ang batas. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang masugpo ang rice smuggling. Nais ni Pangulong Marcos ang mga nakukumpiskang bigas ay agad na maipamahagi sa mga mahihirap na pamilya. Ayan yung maganda. Kasi nandyan yung inline yung sinasabi nyo. Kaya ginawang 7 days para pag may nahuli, di ba? Merong bodega na nahuli. Hindi ka nabibigyan ng 15 days. 7 days. Pag wala kang mai-produce, ipamimigay na yan. Di ba maganda yun? Ako, gusto ko yung idea na yun. Tama yun eh. Hindi mo kailangan bigyan ng 15 days. Actually, tama yung iba. Sinasabi ng iba. Dapat nga 1 day lang. Huwag naman 1 day. Baka nasa Timbuktu pa yung... Hindi, kahit man lang mga 3 days, di ba? Pero, I think, to be lenient naman, okay na yung 7 days. Pag hindi mo pa na-produce, pambihira, wala ka talagang dokumento. Di ba? Kasi minsan yung iba nasa probinsya eh. Kaya ganun eh, mahirap ano. Maganda yan para pagkakuha, ipamigay. Maniwala ko kayo sa akin, ipagpatuloy lang ito. Ipagpatuloy lang ito ni Marcos, yung ganyang ginagawa niyang yan na ipinamimigay. Pustahan tayo, maglalabasan lahat ng bigas oh. Kasi pambihira. Pag nahuli, pamimigay lang din. Hindi na, bigay na natin. Nang mura to. Kaya alam mo kung sino, eto Marcos, kung sino man ang nag-suggest sa iyo niyan, palakpakan. Kung sino man ang nagbigay sa iyo ng ganyang suggestion na polisiya na ipamigay ang bigas, naku po, may utak yon. I-retain nyo yan. Hindi, tayo patas lang tayo dito sa channel na to. Tayo pag may mali, talaga binabanata natin. Pero pagka tama naman, wag naman tayong parang... kasi alam nyo, hate na hate ko talaga yung mga makakaliwa eh. Pasensya na sa mga komunistang makakaliwa. Kayo mga aktivista, nagpe-pretend na aktivista. Alam mo, hindi kayo kasi salot kayo sa lipunan eh. Hindi talaga kayo dapat dito sa Pilipinas. Salot kayo sa lipunan. Pwede ka naman mag-criticize para magbago yung public official. Hindi mag-criticize para i-down. Kasi ako talaga, I'm not agreeing na magrevolusyon kagad. Hindi, it will take time. Hindi ganun kadali ang magrevolusyon kagad. Hindi ganyan. Anong pinagkaiba natin sa mga NPA kung gusto natin ng revolusyon? Diba? Ang atin lang, magbago sila. Babantayan naman ng taong bayan eh. Kung hindi magbago talaga, may hangganan yan. Pero sa tingin ko, kung ganyan ang ginagawa nila sa bigas, dahil nga naman, may bigas nga naman problema tayo, talaga namang kailangan nating kailangan nating masolusyonan dahil pangako yan ng ating Pangulo eh. Oh.